Hello, magandang gabi pong muli mga kababayan. Mayroon po tayong isang topic na pwedeng pag-usapan. Ito pong ipinapanukala nila ng Kongreso at ng Senado na ibalik yung pag-usapan muli ang charter change. Pero sa panig po ng Kongreso, hindi naman po totally babaguhin yung konstitusyon. Mayroon lang babaguhin, i-amend doon sa part ng economic constitution. Pero sa part naman ng Senado na biglang naging excited itong si Robin Padilla na siyang namamahala dyan sa constitutional amendment sa Senado. Ang gusto naman niya, political. Yung political setup ang baguhin. Yun nga na panukala niya po na yung mga senadores ay gawin na pong 54 na sa kasalukuyan is 24 senators. So magdadagdag tayo ng 30. Yeah. 30 senators? Higit sa doble. Saan tayo kukuha ng pagsahod sa mga yan? Di bali man lang sana po kung, di ba mga kababayan? Di bali man lang sana kung mga dikampanilya, mga dekalibre na mga solons, yung talagang mga may wisdom, may mga bigatin ba? Yung mga tipong mga senador noong araw, kagaya ni Enrile, ni Tolentino, Ferdinand Marcos Sr., Salonga, at marami pang iba. Pero yung mga senador natin ngayon, itsura, tapos dadagdagan pa. For sure, itong si Robin, kapag yan na-aproban, aayain niya yung mga barkada niya dyan sa showbiz. Halika, magsenador tayo para laos na eh. My goodness, sigurado yan. Tapos gusto pa niya, habaan yung termino. Gawing 8 years. Ngayon, yung vice president saka president, kailangan 1 ticket, kagaya nung BBM Sara. Kasi ganyan po sa Amerika eh. Hindi pwedeng magkaibang partido. So, same partido. Para magkasundo. If we know. Ngayon nga po, magkapartido nung kampanya eh. Tingnan mo ngayon ang nangyayari. Nagsasaulian na ng kandila. So, yun po ang sa part ni Robin Padilla. Imagine, dito nga lang sa 24, ang laki-laki na ng gastos. Wala naman tayong napapala na magandang benepisyo dito sa mga senador na ito. Halos lahat ng mga nandyan, mga pulpul eh. Sa totoo lang, real talk. Di ba mga kababayan, sino bang matalino dyan? Sa mga senador ngayon, ewan. Meron man, siguro mga 5. Hindi ko nasasabihin kung sino. Hindi naman talaga ganun ka, Ngayon, dito naman po sa side ng Congress, at yun po ang approved ni Pangulong BBM, yung economic section nga po, na ang gustong mangyari, kaya yun aamyendahan, yung nasa 1987 Constitution, para po mainganyo daw ang mga foreign investors na mag-invest dito sa Pilipinas. For all we know, ang nandoon po sa Constitution ay ano yan, 60-40 ano? Yun ang gusto nilang baguhin. Na dito nga sa bagong
pag binago yung constitution, ay gagawin nilang 100%. 100% na ang sa foreign investor, sa magnenegosyo dito. Ano yung para sa atin? At for sure, hindi ako agree dyan eh. Kung yan lang naman ang pampa-invite para pumasok ang investors, hindi po maganda. Sila lang ang yayaman yan. Biruin mo 100%, pati yung pagbili ng lupa, makakabili na sila ng lupa. At for sure, ang magsisipag-applyan dyan, mga incheck, mga Chinese from mainland China, na kumbaga dahil nga sa bahina ang kanilang ekonomiya ngayon sa China, di ba naglalayasan ngayon doon dahil sa sobrang higpit ng communist government? Di ba naglilipatan na sa ibang mga bansa? Kung dito naman magsilipat ang mga yan, puro na lang inchik ang nandito, itong mga Filipino-Chinese nga dito, para na silang mga hari na dito, tapos magdadagdag pa tayo. Di bali man lang sana kung mga investors na from Japan, South Korea, yung mga friendly countries, hindi dito galing sa China. Naku, kapag yan po ang, sana naman po naiisip yan ng ating gobyerno, no? Siguro po, hindi naman doon sa pagiging 100% share ng investor ang makakapagpa-inganyo na pumasok dito. Siguro po, hindi po kaya ayaw nilang pumasok dito dahil sa peace and order. Bakit hindi po kaya yon ang ayusin? Peace and order. Ang dami ditong kinikidnap na mga foreign businessmen, mga kidnap for ransom, mga patayan, mga kidnapping, basta mga krimen. At isa pa, yung dyan pa lang po sa airport natin, sa international airport natin, ang dami ng kalokohan dyan. Di ba mga kababayan? Yung mga tanimbala, yung mga ninanakawan ng mga bag ng mga turista, yung pangit na airport. 'Di ba? Minsan biglang nawawalan ng kuryente ang airport. Ibig sabihin, ang pampainganyo ng investor dito, hindi yung 100%. Sa akin lang na pananaw. Kung sabihin naman, mami, naggaling-galingan ako. Unang-una, dyan pa lang muna sa airport, pagpasok, hindi welcoming. Ang daming mga mandurugas dyan Kahit mga kapwa Pilipino nga, dinudugas Hindi kaya yun munang ayusin. Tapos yung mga taxi driver na manggagancho, hindi naman lahat pero marami nang bibiktima rin, lalo ng mga foreigners. Sos, Ginoo ko. Kaya pala, sa dinami-dami ng mga pledges na nakukuha ng Pangulo sa abroad, wala namang pumapasok. Tapos ito ngayon ang gagawin. Aamyendahan ng saligang batas. Ang nakakatakot lang po kasi dyan, mga Chinese ang papasok dito. At ayaw natin nun. Mga Pilipinong Chinese na nandito wala namang pakialam sa bansa natin basta sila kumikita lang 'di ba? May narinig ka ba na comment reaction nila tungkol dyan sa gulo sa West Philippine Sea? 'Di ba wala? Ang dudugas ng mga yan Hindi naman nagbabayad ng taxes yan ng maayos Tapos
inaapi pa yung mga empleyado, mga katulong, mga boy nila, mga driver nila ng mga Pinoy. Sus, alam ko yan. Mga mang-aapi. Well, hindi naman lahat. Karamihan, ang baba ng tingin nila sa Pilipino eh. Naging amo ako noon na Chinese eh. Ang tawag nila sa mga ang Pilipino daw, ang bubobo. Mga bobo daw ang Pilipino. Kasi bakit bobo? Tayo daw na taga rito, hindi tayo mga big time na negosyante. Sila na dayo, sila yung namamayagpag. O bakit nga ba kaya? Hindi nga kaya bobo tayo? O talaga lang na mga sila, tuso. Oo, magagaling silang negosyante. Okay naman sana yun, magaling sa pagnenegosyo. Pero kung nang-aapi ka na at hindi ka naman talaga napapakinabangan ng bansa natin dahil ang buwis na binabayad hindi sapat, di ba mga tax evader yan eh. Sus. Tapos ipapadala, mga nagtatrabaho rito, ipapadala yung pera doon sa China. Ako po mga kababayan, hindi ko agree ang na yan. Well, at approve na ito ni BBM para lang daw maingganyo yung mga foreigner na mag-invest dito. Ewan ay may mga nag-invest dito na wala pang ganyan na mga pagbabago ng saligang batas. Ang daming nag-i-invest dito, mga Japanese, yung Spanish na, di ba pinatay dito nung panahon ni Duterte? Yung pinagbintangan na involved sa drugs. May mga nag-i-invest, kaso ang problema nga, syempre, pag nabalitaan yon, pipigilan nila yung gusto mag-invest dito. Wag na kayo mag-invest dyan, pinapatay ng mga pulis eh. Yun po ang problema dito. Maraming gusto mag-invest dito at mag-retire, mga foreigner. Yun lang na bayaw ko na Japanese eh. Gustong mag-invest dito sa probinsya namin. Magandang negosyo, para tulong na lang. Tulong sa taga rito dahil kapag asawa siya ng tiga rito, ng kapatid ko. Bakit hindi natuloy? Kasi yung mga politiko mismo dito, nagaano ng magkano akin. Sa Japan po walang ganon. Kaya nagulat yung bayaw ko. Gulat na gulat. What's this all about? Ang daming magkano hindi lang iisang tao raw. Magkano ang amin? Di ba? Yan po dapat muna ang tatanggalin. Ano bang tawag dyan? Red tape? Marami po sa mga nasa gobyerno na kapag foreigner ang nag-a-apply ng business permit, foreign investor, dinudugas po. Kahit na anong gawin natin dyan na 100%, kung ilang percent, 200% pa yan. Kung hindi mababago yung mga ugali ng nasa government na sobrang corrupt, kinukurap nila. Saan kaya? Halos lahat ng mga government agencies natin mayroon eh. Hindi ko naman nila lahat, no? Pero it's very rampant. Kaya disappointed yung dito sana sila magtitira kung natuloy yung negosyong yun dito. Malaking negosyo. Sa Japan wala kasing ganun. Pag magnegosyo ka, diretso, straight. Kuha ka ng permit, yun lang. Wala mga ganyan. Dito lang yata sa Pilipinas may ganun eh. Ay, yun po ang dapat ayusin. Hindi yung kung ano-ano mga porsyento. Okay, sige po mga kababayan, iyon na lang po muna at
Thank you very much for watching, and I hope to pakiusap lang, i-share nyo po ang aking video para medyo umangat-angat naman ang aking channel. See you in my next vlog, and peace for everyone.